42 taong gulang si Victor at isa siyang matagumpay na civil engineer. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang malayo sa pamilya. Palaging overtime. Palaging may proyekto. Palaging may deadline. Madalas sabihin ng kanyang asawang si Grace na bumabawi naman siya sa pera, ngunit hindi sa oras. Mayroon silang isang anak na lalaki, si Nathan, 12 taong gulang, matalino, masayahin, at sobrang proud sa kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Nathan na mas madalas pang kausap ng kanyang ama ang mga kliyente kaysa sa kanya. Isang gabi, habang nasa isang mahalagang meeting si Victor, 3 beses siyang tinawagan ni Nathan. Hindi niya sinagot. Pagkatapos ng ikatlong tawag, pinatay niya ang cellphone. Akala niya maaari naman silang mag-usap mamaya. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling pagkakataon. Bandang 10:00 ng gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Naaksidente si Nathan. Habang nagbibisikleta pa uwi, nabangga ito ng isang SUV. Nang makarating si Victor sa ospital, huli na ang lahat, hindi na umabot ang kanyang anak. Nanghihina siyang napaupo sa sahig habang hawak ang malamig na kamay ni Nathan. At doon niya nakita ang cellphone nito. May 3 missed calls. Lahat papunta sa kanya. 3 tawag na hindi niya sinagot. 3 pagkakataong hindi na kailanman babalik. Lumipas ang 10 taon, ngunit hindi nakausad si Victor. Iniwan siya ni Grace matapos ang 2 taon dahil pareho na silang nalunod sa kalungkutan. Hindi na rin siya muling nag-asawa. Bawat gabi, paulit-ulit niyang pinapakinggan ang huling voicemail ni Nathan. Maikli lamang iyon, ngunit sapat upang durugin ang kanyang puso. Hindi niya kayang burahin, hindi niya kayang kalimutan. Hanggang sa isang araw, habang nililinis niya ang lumang kwarto ng kanyang anak, may natuklasan siyang isang kahon at sa loob nito ay isang lihim na itinago sa loob ng isang dekada. Sa kahon ay may mga medalya, mga larawan at isang diary. Habang binabasa ni Victor ang bawat pahina, unti-unti niyang nakilala muli ang anak, mga pangarap nito, mga takot nito, mga plano nito. Ngunit sa mga huling pahina ay may nakasulat na bagay na nagpayanig sa kanya, matagal na palang may tinatago si Nathan. May natuklasan pala itong problema sa isa sa mga tulay na idinisenyo ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Victor. May mga bitak, may mga maling materyales, may posibilidad itong gumuho anumang oras. At noong gabing tumawag ito ng 3 beses, yun ang gusto nitong sabihin. Agad na ipinabukas ni Victor ang lumang records ng proyekto at doon niya natuklasan ang mas masakit na katotohanan. Tama si Nathan, may dayaan talagang nangyari, ngunit ang mas nakakagulat, ang pirma sa final approval documents ay kanya. Hindi niya matandaan dahil maraming taon na ang lumipas, ngunit dahil sa sobrang dami ng trabaho noon, pumirma siya ng hindi sinusuri ang lahat dahil sa isang pirma, dahil sa isang pagkakamali. Daan-daang buhay ang nalagay sa panganib at ang anak niya mismo ang unang nakapansin nito. Habang ipinagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan pa ang isang bagay. Hindi aksidente ang pagkakabangga kay Nathan. May CCTV footage na muling lumabas matapos ang 10 taon. At sa footage, makikitang sinusundan ng bata bago mangyari ang insidente. Nalaman ng mga awtoridad na may mga taong gustong pigilan siyang magsalita tungkol sa tulay. May mga taong natakot sa impormasyong hawak niya. Ang batang akala ng lahat ay simpleng biktima ng aksidente ay pinatahimik pala. Sa muling pagsusuri ng cellphone ni Nathan, may isang audio file na hindi kailanman napakinggan. Ito pala ang dahilan ng 3 tawag at doon narinig ni Victor ang boses ng kanyang anak. Mahina, kinakabahan, ngunit determinado, nagsasabi ng katotohanan. At sa dulo ng recording ay may simpleng mensahe, "Dad, kailangan kitang makausap. Alam kong maayos mo ito." Iyon ang huling salita ng kanyang anak at iyon din ang salitang habang buhay niyang dadalhin